Nana, usara ka verse itong basahon natin mga bisita. Pero yun yung tapadi daw mga, yung people, taparin yun ang mga bisita nila kuya. Oh. Kanang taparan ni kuya. No. Taparin niyo, tapare. Para makakita sad sila. Although naman na sa screen, pero mas maayo ginang na sila makita nga ano, kita nila diha sa ilahang. Okay, Nana? Okay, basahon na to. John chapter 15 verse 12, ready read. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Kini ang akong sugo, nga kamo maghigugmaay sa usag-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Title of my message this morning, Abiding in His Provision. Magpabilin ta sa iyang provision. I know, daghan ta og mga needs, daghan ta gano, pero dirita magpabilin ta ang Ginoo magpadayon og supply sa atong pangalan. Amen. Pray ta, Lord, thank you for today, thank you for your goodness. Salamat kay Lord nga ikaw nagpakamatay dito sa cross, bayad sa mga sala. Namatay, dahil nabanhaw after 3 days, o karon naa ka galingkod sa tuo nga kamot sa among amuhan, langit nun nga amuhan. Salamat kay Lord, tungod sa kamatayon nimo nakaangkon mi og kaluwasan, kapasayloan sa mga sala namo. Salamat kay sa imong gugma diri ka namo, Lord. Pasayloan mi usahay, makalimot mi sa imong gibuhat dito sa cross. Salamat kay Lord nga sometimes we need reminders, or most of the time, labi na Lord sa mga butang nga among makita, ang mga dili namo ang i-prioritize, mga panghunahon na. So busa Lord, tabangi ko as I preach your word today. Holy Spirit, I pray, bless Lord ang mensahe, gamitan ni. I know, init kaayo Lord, pero I pray nga dili ni mahimong babag sa matag usang maminaw. Kung na may kalihukan among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri. Kung na gani, kapusa, padala, sa layo nga dapit, make us worthy Lord, matubang da kanimo. Kung naman mi sala, pasaylo ami Lord, hugasin mi sa mga miling nga dugo. Salamat kayo. Salamat sa imong katawhan, nga nipili, nga musimba, diring kabuntagon. I-bless Lord ang mensahe. Salamat kay dalagon kay ka. Salamat sa advance Victor. Gidayeg ka namo pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. Abiding in His provision. This is my commandment. Kini ang akong sugo. Nga kamo maghigugmay sa usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kanako. Take a moment to think about God's love. Una-una daw, unsa man day ang gugma sa Dios sa kuha. Una-una ata. Take a moment. God's love. Nahigugma ang Dios kanato. Now, make it personal. Himuon na nga personal. God loves me. Salamat kayo nga naay nahigugma ninyo. Amen? And by the way, hey, mga young people, dili ka kinahanglag uyab, naay nahigugma nimo nga tinud-anay. Kinsa man na ang Ginoong Jesus. Dili nagakinahanglan mangita paggugma sa gawas. Kaya nga naman, naay nahigugma nato. God loves me. And is it not kanindot anak paminawon nga naay nahigugma nato, ang nahigugma nato ang Dios. Isipon nimo, what an incredible truth that God knows me, yet still He loves me. Bisag nakabalo ang Dios, unsay gibuhat nato karong simanahan. Pero nahigugma para sa gyapon nato. What an incredible truth that God knows me. Kaila sinato. We are not perfect, unsa man gud ta, yet He still loves me. Bisag dili ta ang higugmaon, pero gihigugma ta sa Dios. Dili ka malipayon ana. Ain't happy for that? Nga naay tinud-anay nga higugma nato. I had the author of the Bible, ang author in a Bible, the creator of the universe, gahimo aning kalibutana, the Savior of the world, loves me. Yes, karon kung tan-awon man himo bitaw,
Katawa ko sa mga kining na Facebook no na kay mga videos nga makita mo ba ang manunubos aning kalubutanan na igugma nato siguro abi nila lalim ang giagian ni Jesus Christ ba abi siguro naglalim di ba nakita nimo dire na ay drama ra gito sila pero bisag unsa ka drama nila na gano gibunalan siya pagkakita niya sakit pa kay gisupmag niya paguman gibutang niya ang cross gisipa niya hoy dili taw na kana ko ba imong sun-on ang gibuhat ni Jesus Christ dili taw nimo na mahimoy kung wa kay tinud-anay gugma sa usa ka tawo nga makasasala. Wala pa gani. Gamay ra ito yung gilakwan gani. Savior, manluluwas aning kalibutan na. Loves me, not only loves me, cares for me. Naay nagpangga nato naghatag og kanang bitong ang iyang pagtagad na animo and longs to abide with me gusto niya nga makig-uban siya nimo. I had many days in my life that were less than good. Yes, tinod naa sa ato ang kinabuhi Kristohanong kinabuhi sa ato ang Kristohanong kinabuhi nga dili taon ta matarong dili taon ta maayo na ay mga panahon nga dili taon ta maayo di ba? Okay, sige be. Kinsa may nagbasa sa Bible karon be? Isa kamot Anes be Anes. Kinsa nagampo? Di ba? Oh, di ba? Kinsa nagampo og 20 minutos? Unsa may pag-ampo pastor? Ampo lagi. Lord, salamat kay sa among maayong pagkatulog. Salamat Lord ni pagkaon. Pag-ampo naman na. Pero katog yung, di ba, naay panahon, dili ka maayo sa Ginoo, dili maayo imong relasyon sa Ginoo. Less than good. Naay mga panahon sa imong kinabuhi nga dili ka. I have experienced heartache. Naa kay mga heartbreaks, heartaches. Na kay mga disappointments nga gatuo ka nga ikaw untay ma-honor niya wa ka na honor disappointed pa ka wa magi kay sulod-sulod disappointments gatuo kag pasar ka niya wa day ka na pasar kini day nindot dining katapusan na sa tuig no kay mabal-an nimo ang estudyante kung unsa siya sa iyang eskwelahan. Diha nimo siya mabalaan ba? Diri sa balay nabalaan ko nga mo di ay. Ang uban musulat ra og ano. Nade required sila nga musulat. Mo nang giapas sila sulat, hala paspasanay gyud sila sulat og sulat. Nya di naman maapas og sulat. Ingko ipa-photocopy na lang na. Kung pwede na nya dili man pwede pa-photocopy. Maybe you have disappointments. May na kay mga buta nga gihulat pero wala naabot. Yes. Regrets, na kay mga pagmahay, nga na kay mga decision sa kinabuhi, nga daghan kay kag pagmahay, may taging ani unta niya akong anak, may taging ani unta niya ang akong trabahante, ingani unta, nya dili man na ing ana. Paminaw, normal sa tao, naagi tay mga regrets. Labi na, paminaw, yung people, paminaw, kinira bang regrets, no? Dili na ba na maguna? Ulahay gid pirmi. Ang pagmahay di gyud na maguna naagi na sa ulahi permi. Wa ko kitang nag-regret nga wala nasa ulahi na. But the one truth that sustains me is God's love. Pero ang pinaka ngano mulahutay ta sa Kristohanon kinabuhi nato ang gugma sa Dios. Amen. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me
Grabe ang gugma sa Diyos. He loves me individually. Isa-usa sa tuwa gigugma niya. Love is more than just a bumper sticker statement. Dili lang nang makita nimo sa auto, God loves me, God loves you. Kundi more than that, it is reality. Tinud-anay ni. One of the qualifying characteristic of Christ's love is giving. Usa sa karakteristik sa gugma ni Kristo Jesus ang paghatag. Jesus didn't just talk about love, He showed His love. Dili lang naghisgot siya o gugma, kundi iyang gipakita ang gugma, tinud-anay nga gugma. Mo nang ningon siya sa John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Walay tao nga nagabaton og mas dako nga gugma niini nga ang usa ka tawo mutugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang higala. Kinsa gyud mohatag sa iyang kinabuhi para sa usa ka higala niya, wa si Jesus Christ ra. Greater love. Walay laing dako nga gugma. Mo na ni ana si Amy Carmichael, a missionary to India for 56 years, made a statement, you cannot give without loving. Dili ka makahatag kung wa kay gugma. And you cannot love, but you cannot love without giving. Og di ka makahigugma, og di ka muhatag. Yes, sinod. Kung nahigugma ka, muhatag yun ka. Di ba? Dili siya kanap itong lisod muhatag kung nahigugma ka. Jesus expressed His love by giving. Mo na gipakita, gi-express ni Jesus Christ ang iyang gugma sa paghatag. True Christian love always expresses itself in giving. True love involves an act of my will to meet the needs of another. Mo na ang tinuod nga gugma na ay act of will to meet the needs of another. Mingon kasi mga asawa, I love you niya. Wa di mo siya palitig. Mga Panginoon nun, tinuod na. Uy, mga asawa. Uy, mga bana. Ayaw ba yung I love you si mga asawa, wa di mo siya palitig juduran. Manimaho ba na. Kung nahigugma ka si mga asawa, hatagan yun mo. Kung ikaw bana nga nahigugma si mga asawa, unsa man ka, good provider ka. Amen? Maayo nga mo provide. Kaya kung wa ka nahigugma, di ka kahatag eh. Manang, if a husband says to his wife, I love you, he may also express that love by acting in his own will to meet his wife's need. Unsa may need si mga asawa? Kinahanglan ba siya sinina? Lisod po, dito sa mangayo ni pare. Mingon gina akong asawa, Daddy, may ano ako. Sige. Ako mo provide, kaya ako may bana. Mo nang, paminaw yung people, mga lalaki, mo nang kinahanglan gyud muskwila tagtarong ano, kaya nga naman, muabot sa panahon nga maminyo ka, unsa may imo ipakaon si mga asawa. Unsa may i-provide mo si mga asawa. Nga gani karon maglisod di kag sulat sa imong notebook unsaon na nimo. Maglisod nagkatawa ko ba na unsa naman ni mga batanon karon tapulan kay mo sulat unsa na lang ni maminyo ni. Nya sa generation na ba karon kay grabe kay mag-ibog-ibog. Nya tapuan kay moskwela, tapuan naman noon. Tatakdan mo gusto kong anggol. Tapulan kay moskwela. Muskwila man gani, basta lang makasulod. Nya unsa man ibuhi nimo si mong asawa do? Imo na igai diha sa ano, may managkanding. Kay numdum na sa kuatong niari diri nga nangayo sa tabang sa ko, naluoy ko sa babae ba. Nang limos taw ni ana taw ko luuya no, ingani ang bana tanan. Niari sa diri sa kuha. Kunang, anong nabot man ka diri?
Ana siya nako, una-una yung gipangutana, itudluan mo ko song papa nga dili bitaw pataka og entertain ba. Basi lang nagpabaptis-baptis na unsa ba? Ako gipangutana. Na si pastora man. Pink, sayop. Pastora man gipangita. Kisa nga pastora katong dakuon. Kabi na ako si doktora sa giring pasabot. Nga taas og ilong daw. Amo, lain. Kung di man to siya pastora. Dayon akong gipangutana, kanong naabot man ka dire? Siya, naabot ko dire pastor kay nang ano na lang ko pastor ba kay gikan ko sa pangi ana siya dayon ni adto ko sa ano nangay ko bugas ko nganong ing anak man ka niwang kay siya dayon gidala pag niya iyang anak gidamay-damay niya iyang anak ko nganong gidaman nimo iyang anak dayon nangayo ko gano pastor kay wa gyud wa mi kaon wa mi ano akong gipangutana asa man ni imong bana di ay Ayang gitubag sa kuha, na, pastor perting tapulana. Ingko, dayon, akong gingnan, magpanday siya. Di po siya kabalo. Unsa ra may gitrabaho si mong bana, sige lang katug. Kuna, good luck yun. Dayon, nya, paanohon ako pastor, nya pastor, pila man kabuk imong anak, upat kabuok. Upat kabuok. Siya pastor, kung dili ko maningkamot og suroy-suroy pastor, dili nako ni mabuhi akong anak. Ko kapait bas kinabuhi kung ing ani imong bana. Uy bana, kita ba mag-provide sa needs sa atong asawa? Amen? Salamat ninyong mga bana. Nga bisag init kayo, hala, trabaho. Salamat sa dinyong mga asawa nga murag bana. Diba? Murag bana, pero asawa. Kaya nga naman, banat. Pero if a husband says to his wife, I love you, he must also express that love by acting his own will to meet his wife's needs. Mo nang, dili pwede mo yung kag I love you, nga dili ni mo suplayan ang panginahanglan nun sa imong asawa. Imo ginang ihatag. You cannot love without giving. You cannot give without loving. Di gina pwede. When he fails to give, he fails to provide her with true love. Kung tinud-anay ka nga nahigugma, bahalag kapoy, imo ginay sakripisyo. In the same way, when God expresses His love toward us, He does so by giving. Sa parehasad sa pagpakita sa tinud-anay nga gugma sa tuwa, gihatag niya pinaagi sa paghatag. He goes beyond the words. Wa lang gistorya lang niya. Karon ra ba daghan kay lalaki karon may mo storya no? Maila jud ka pero wala sa buhat. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit, ang pikon ay laging talo, maghanap ka ng kapalit. David. He goes beyond the words. He provides. Dili lang musulti siya, nahigugma ko nimo kundi mag-provide siya. Number 1, God's love provides pardon. Ang gugma sa Diyos, naghatag natog kapasayloan. Pardon. All man deserve judgment. Yes, sinod, atubangan sa Diyos, naagyo'y paghukom. All men, tanan. And it's appointed unto man who wants to die, and after this, naagyo'y paghukom. There's a judgment. Deserved na. Again, John chapter 15, verse 13 shows, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for a friend. Walay tao nga nagabaton og mas dako nga gugma kay kini nga usa ka tawo mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Og walay lain nga nihatag sa iyang kinabuhi para ikaw ug ako nga dili ta moadto sa impyerno mao si Jesus Christ. To understand the significance of Jesus Christ dying on the cross,
we must first realize all men deserve judgment. Naagi hukom. People often wonder why Jesus Christ died. Mangutana sila, Pastor, nganong nagpakamatay mas Jesus Christ dito sa cross? Ha? Okay. Backtrack ta. To understand the answer, you have to remember a man named Adam. Balik ta. Si Adam. Naayo sa katao nga gipanganlag Adam. God created Adam. Kailatan ni Adam, amen? The first man nga gi-create sa Ginoo. God created Adam and Eve as sinless human beings, and they fellowship with God in the Garden of Eden. Wow, gwapo kayang plano sa Diyos ni Adam o ni Eva. Iyang gi-create si Adam and Eve para mag-pray sa iya. Wow, dito sa Garden of Eden. Fellowship. Kanindot sa plano sa Diyos. Human beings, and they fellowship with God in the Garden of Eden. Grabe nga, pakigistorya nila sa Ginoo. They live in a perfect creation. Dili ing ani kainit. Kita, wala naman ni tungod man ni sa sala nga ing ani ni kay nga naman tungod sa climate change, tungod sige tagsunog sa mo nang daghan na kayo. Perfect creation. Why? No crime. Walay krimen. O gani karon, hoy, ayaw mo kumpiyansa kay nibalik na sad sila. Grabe ang krimen karon. Hold up. O gani karon, dili na safe hastang babae, pusilon lang kalit. Sa Cebu na babae nga gipusil pa. Nalabay karon makita nimo sa CCTV pa. Na yung mga estudyante karon maglakaw, magano silang cellphone, kuhaon lang. Grabe nga krimen karon, balik na sad. But sa time nilang Adam ug ni Eve, walay crime. Nindot kayo, no crime, no pain. Walay sakit. Woo! Walay tawag ni. Walay maintenance. Dili ka inom every night. Before ka matulog, you have to drink this one, you have to drink this one, you have to inject this one. Walay pain. Karon, daghan na ka-arthritis, di ba? Maglibog ka, mukaon kag utan. Musakit kaya po nimong tuhod. Unsa man ning utan gikaon day. Katuman ning naay taas gyapog uric. Kung naa day mukaon sa kag isda, di day sa tanang isda nga dili kon naa po day uric. Labi na ka ng isda sud sa lata. Kataas man nag-uric day, tinapa. Pastor, unsa naman natong kaonon ani? No pain. Why sakit? No injustice. Walay mangidnap. Karon bitaw, dili man sa pagsaway sa atong karon may kag injustices, maglibog ka sa atong justice system. No? Di ba? Unsa man gyud, kinsa man gyud kuan ani, kinsa may kinsa may salarin. Nganong ingani man, ingani imong pangutanon niya, may ra ba kay manubag? Kung imong paminawon sila, sakto pod, paminaw sa imong pikos, sakto pod. Tanan na lang sakto. And by the way, ining kalibutan na, walay hustisya dire. Dito ra sa langit. But, sa una, way back kay Adam ug ni Eve, no injustice and no disease. Walay sakit. Kanindot unta. Ing ana, no? Bisag unsa atong kaunon. And by the way, wala day apil sa plano sa Ginoo kanang kaunon ang baboy, kanang mga karne ba? Nga naman, kung giapil pa na plano sa Ginoo, gibutangan ta tanyag pangil. Pero pastor, lami man gyud, no? Lami man gyud, tinuod man gyud, no? O karon naiga dubo. Kabalo ko gapasting mo, di ba? Oh. Karon adobo man gyud, no? Gipakupsan kanang hapit na giilog ang di ko mailad ang mga baho.
Pero karon murag magduha ka semana na tulo. Nindot sa day di ka mukaog ano no kay gaan imong lawas. Oh, bisag dako ka pero gaan siya ba? Dili kayo ano. Walay disease, walay sakit. Karon daghan na kay sakit karon eh. But one day Adam and Eve made a terrible choice. Naa sila sayop nga gihimo. God gave them freedom to eat any tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. By the way, ha, balikon nako, dili to apple ha. Dili to apple ha. Ang giingon sa Bible, tree of good, of knowledge, tree of the knowledge of good and evil. Dili apple. Pastor, sa storybook malagi apple malagi. Ay ilan lang gibutang-butangan. Pero wa kita kabalog unsay nga unsa giporma anang sige lang ikabot ito sa langit tanahon na to. But as of now, dili siya apple ha. Tree of good, of knowledge and evil. After the commandment was given, the serpent beguiled Eve, and she and her husband ate the fruit of the tree. Gitintal, gina. As God said, kung panahon mo sa Genesis chapter 3, dili na to ano kay madog. Genesis chapter 3, niingon gyud ang Ginoo nga mamatay ka. Hey, by the way, kung mo question gani daghang king mga question ay paminaw na sa yawa na. Tinod. Katong gi demon possessed dire, grabe mangutana. Oh. Ingnan ko niya, pastor, nganong magsimba-simba pamanta pastor nga ano man pastor? Nganong magsimba-simba mangyapon pastor? Nganong muwali mangyapon ka pastor nga imo mga membro pastor mag-TikTok mangyapon gianaan ko niya? Yawa ning demonyo oy. Ang hilig sa demonyo, mag-question siya sa mind. Mag-question siya ba? God gave them freedom to eat any tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. After the commandment was given, the serpent beguiled Eve, and she had her husband eat of the fruit of the tree. As soon as they partaken of the fruit, the Bible says, they transgress against God. Nakasala sila sa Diyos. Monang, that evening when God came to commune with them, they were hiding from Him. Dito na din, pagkabalo na nila, pagka nila, ni-open na ang conscience nila, na konsensya na sila. Dito na, kabalo sila, nakasala sila. As a result of their sin, God banished them from the Garden of Eden. O resulta sa sala, gipahawa sila sa Garden of Eden. Since that day, every human born into this world has been born a sinner and need a Savior. Since atong nga pagkasala, mo nang atong napanunod ang sala. Mo nang ingon siya sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore, tungod niini, maingon nga pamaagi, sa usa ka tawo nga sa sala misulod nganhi sa kalibutan, kinsa may gipasabot ani? Si Adam. Wherefore, as by one man sin entered into the world, nga nisulod ani kalibutan na asa man through Adam, paingon nga rin nato kay nga naman ato man ang napanunod. Death by sin, so death passed upon all men, for all that have sinned. Kitang tanan makasasala ta kay nga naman napatunod na nato ni Adan og ni Eva. Okay, naamang gyud koy duha ka anak. Duharam gyud na akong anak, lahi na karakter. Ang babae, they're Disney princess. Kanang lalaki tambay sa tambay sa kalipay. Mugawas gina siya. Daddy, anong ulam ngayon? Niya magbitbit-bit o pusil ba? Saan yung bata mag-drug lord ka, nak? Gaan kay kamot. Dayon, gani, na kay mga anak, wani mo tudloy, saan pag ano, pero nganong naama na nila. Kaya nga naman, ato na nang napanunod, naana nato sa atong DNA. Na atay sala. Bisag ang bata, dili natutudluan. Mingon ko, that's bad. No, yukas. Kaya ang iyang hilig,
mamaak siya, iyang paakon, manggigil siya, mamaak siya, mangusi siya, manipa siya, gaan kay kamot. Gani, usay, yung ate, mingon, mapikon siya yung ate, si paonin ko, ayaw ate kasi ano ka. Pero, bantahi ang atong mga anak, wala na tudluig sala, pero naang sala. Nang ano man, napanunod na nato. Napanunod nato ng sala through Adam. Mo nang makasasala ta. And not only that, natural, in fact, adto kay sa kanang estudyante nursery, toddlers, salamat sa mga taas og pasensya. Tanawa gid diha, hala, kita ni mga bata, they discover them that children are not satisfied with their one toy. Bantay ka sa bata, ala, gusto atong, kung naon say naa ato niya, gusto niya, kwaon niya. They will kick, scream, shag it, hit, mahapak, shove, and sometimes bite until they can have their other child's toy. Kwaon lang niya, basta makuha lang niya. Who taught them? Kinsa mga tudlo niya? No one. Why? Sin comes naturally to every human. Natural nga, naana nato ang sala. All men are born in a sinful condition, which means that all men are condemned before God. Nahukman ta diya sa Ginoo kay nga naman tungod sa atong sinful condition. The Bible speaks of this. Og sige nato ni gamiton sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kaya nga naman ang Dios righteous na Diyos, kita makasasala ta. And for the wages of sin is death, na ay bayad ang sala maong kamatayon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The payment for a sin is what? Death. Ang bayad sa sala nato mao ang kamatayon. Kay why? All man deserve judgment. Kay kita tanan deserve ta sa paghukom. Mao nang God's love provides pardon. Bisag makasasala ta, na nagpakamatay dito sa cross. Bayad sa itong sala. Number 2, Christ's sacrifice provides a pardon. Ang sakripisyo ni Kristo Jesus gahatag na tog kapasayloan. Someone people hear of Christ's death and it has no significance or meaning. Mura bitag, nagpakamatay man si cross. Murag bitag wala gila sa ilaha. This is because they have never made it personal. Nga wala murag waag sila kasabot nga nganong si Jesus Christ nagpakamatay dito sa cross. Jesus gave his life to pardon. Jesus laid down his life to pardon the world from sin and future judgment. Siya mo'y nagpakamatay dito sa cross para ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Ikaw ta padong dito sa impierno pero tungod kinahanglan ta og Savior. Mo nang the Bible relates the significance of Christ's pardon. James chapter 5 verse 20, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save us all from death. Paibalua siya nga nagakabig sa makasala gikan sa sayop sa iyang dalan muluwas sa usa ka kalag gikan sa kamatayon og mutabon og daghang mga sala. Mo nang every Saturday, di gid pwede nga di ta mga big kalag. Warn kita, paibalot ta sila, ngoy, padong biya ka sa impierno. Kung dili nimo dawatong si Jesus Christ, imo gyud ipasabot nimo sa ilaba atubangan sa Dios nga kita makasasala ta og tungod sa tong sala padung unta ta sa impierno kita tay mobayad sa sala pero nakanindot naay nagbayad sa tong mga sala. Kinsa man? Si Jesus Christ. Mo nang nagpakamatay sa cross, bayad sa itong mga sala para ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Instead, ikaw na untay mo adto sa impierno, ikita mo bayad sa itong mga sala. Pero
si Jesus Christ mo yung nagpakamatay dito ko sa cross para nagbayad sa atong mga sala. God's word teaches us the difference between physical and spiritual death. With Christ, man who dies physically can escape spiritual death and have eternal life with God. Ang tao nga naa kay Kristo nga mamatay siya physically can escape spiritual death. May spiritual death. Spirituhanon nga pagkamatay. Mo na ningo sa John chapter 5 verse 24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me. Kinsa man na, si Jesus Christ hath what? Everlasting life. And shall come into condemnation, what? But is passed from death into life. Gikan na unta, dili na ta angay hukman, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, siya nakadungog sa akong pulong, believeth on him that sent me, hath everlasting life, na ay kinabuhing walay katapusan, and shall not come into condemnation. May condemnation gani. Pagka hukman sa silot, dili nagta hukman sa pagkasilot, apan miagi na ta gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Padong unta ta sa imperno, death, karon naa na ta into life. Kaya nga naman gidawat na to si Jesus Christ as isip na tong personal nga manluluwas. Mo nang sigurado agad nga nakadawat ka ni Jesus Christ, isip niyo personal nga manluluwas. Mo nang 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Kinsa ang imong tuhan? Si Jesus Christ. That you may know, para makabalota nga naatay kinabuhing walay katapusan. Unsa man ang kinabuhing walay katapusan, pastor? Mo nang kinabuhi atong ikinabuhi human mamatay ta uban ni Kristo Jesus. Dili pa na karon ha. Kaya kung karon na, ano ka, kung si tawag na, immortal ka. Dili, sa dihang mamatay ka, mo na ang atong ikinabuhi na to, kuyog ni Kristo Jesus. Dito sa langit. O, nga siya, these things have I written unto you, believe, tuog ni Jesus Christ, in the name of the Son of God, that ye may know that ye have what? Eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Mo nang naatay kasiguraduhan. And that ye may believe on the name of the Son of God. Mutuo lang ka sa anak sa Diyos. Kinsa man na, si Jesus Christ. A person will never appreciate God's pardon unless he understands the penalty. Mogid. Di siya ka-appreciate sa kapasayloan kung di siya kasabot sa penalidad. Mananingon sa Romans chapter 5 verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by death of His Son. Yes, kaaway ta sa Diyos na. Pero na pasiguli ta ngadto sa Diyos, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Mo nang si Kristo Jesus kinahanglan mamatay dito sa cross. Kaya nga naman, kung dili siya mamatay sa cross, walay kabayaran sa itong mga sala. Death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Kita maluwas tungod pinaagi sa iyang kinabuhi ni Jesus Christ. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received what? The atonement. May kag-atonement, nakalawat ka sa pagtabon sa sala. Why? All of us were dead in sins, guilt, and deserving of judgment. There was only one hope. Unsa man na, pastor? Atonement. May kag-atonement gani, pagtabon sa sala. Nga naman, na ay kinahanglan, someone had to pay for your sin. Munang substitutionary death of atonement. Kinahanglan na ay magpakamatay nimo, mo'y mobayad sa imong mga sala.
Para atubangan sa Dios, dili na ang pagtan-aw niya sa imo, dili na makasasala. Mao bitong pagtan-aw niya ni Jesus Christ mo tong bugat kay nga naman ang tanang sala sa tao iyang gida. Silang basahon na to ng verse unsay why beauty nga imong makita sa Ginoo. Someone had to pay for our sin. Naagi mo bayad sa itong mga sala para atubangan sa Diyos. Tanawon ka, dili na ka makasasala. Kanindot, anak, ikaw ug ako, gipakamatyan sa Diyos. Kinsa gud ta nga pakamatyan sa Diyos. Mo na, kinahanglan, naay mo bayad sa itong mga sala, atonement. Substitutionary death of atonement. Nga naay magpakamatay para bayaran ang imo o ang akong sala. Ug mao nang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Siya mo'y nagpakamatay dito sa cross para ang imo o ang akong sala mabayaran dito sa cross. Mao nang nganong magmisyon man silang Pastor Jerry, nganong magmisyon man silang Pastor Kidi, nganong naa man ta gapadayon diri kay ngano man dili nato kinahanglan taguan na dapat ato isulti na sa uban. Nga naay nagpakamatay dito sa imong sala nga si Jesus Christ, dili na nimo kinahanglan ikaw mo'y maghago, ikaw mo'y mag para ang imong sala mapasaylo. Wa oy gibayaran na imong sala oy. Para ra gud na ana gibayaran na imong sala, nya miingon pa ka sa nagbayad sa sala, bayaran ako usab ang akong utang. Uloy, mo naman. Gibayaran na. Insulto na sa nga nagbayad sa sala. Gibayaran na itong sala. Humana. The only one worthy of paying for our sin was someone who had no sin of his own. Walay lain nga pwedeng mubayad sa tong sala katong walay sala. Dili ta pwede mubayad sa tong sala kay nga naman makasasala man ta. Tama? Di ta pwede. Mo nang ang pwede ra mubayad sa tong sala katong walay sala. Mo nang ningon siya sa 1 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he hath made him to be sin for us. Kay siya nahimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakailaog sala. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him, nga aron kita mahimo og pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Walay lain nga pwedeng magpakamatay dito sa cross para bayaran atong sala, si Jesus Christ lagid. Mao bitong dili pwede nga moingon ta kato si Jesus Christ nasagulan to siya sa dugo ni Maria. Dili pwede kay nga naman kung nasagulan to siya sa dugo ni Maria, bot pasabot ang iyang dugo day dili pure. So naay mix nga sala, dili pwede. Siya mo'y ginatawag og sacrificial lamb. Yet there was no man good enough to pay for the sins of men, because men are all sinners. Walay lain nga pwedeng mobayad sa itong mga sala, si Jesus Christ. So Jesus Christ, who had no sin, came and provided an atonement for every sinner who will accept His payment. Nga imo lang, dawato lang nimo si Jesus Christ. Jesus' death was a substitutionary death. He took our penalty so that we could be set free. Gikuha niya ang atong mga sala para dili na ta makasala at tubangan sa Diyos. Isaiah referred to this in Isaiah chapter 53 verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Kung tanaw nimo, grabe nga pagbunal pang
Tungod ato kita naayo. Jesus died for you and me so that we might be pardoned from our sin. Para pasaylo ta sa itong mga sala. Muna manganta ta sa Sunday school, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Walay laing makahugas sa atong mga sala, kundi ang dugo lang ni Kristo Jesus. Nothing but the blood of Jesus. No church can forgive sin. Walay simbahan nga pasaylog sala. Walay baptistry nga makahugas sa atong mga sala. Only the blood of Jesus ang makapasaylo sa atong mga sala. Walay lain. Mo nang nagpakamatay siya dito sa cross, bayad sa ako ug imong mga sala. Kung imong naon ang iyang sakripisyo, grabe. Mo nang nagpakamatay siya dito sa cross, kaya nga naman, di man takabayad sa itong sala. Siya mo'y naghatag sa iyang kinabuhi para ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Nga instead, unta, dito tapadong sa impyerno, itagaan ta niya og kinabuhing walay katapusan. Asa na tumangkonan, diha lang kay Kristo Jesus lamang. Mo nang ato siyang gidawat, isip na tong personal nga maluluwas. Kay walay laing makabayad sa itong mga sala, kundi si Kristo Jesus. Ang atong pagsalig, atong gibutang niya sa iya. Manindog tayo, mag-pray ta. Duko ang ulo, piyong mata. Lord, salamat kayo. Among nasabtan. Grabe ang sala day namo, Lord. Tungod niya na amo ni siyang napanunod kang Adam. Ug walay laing pamaagi nga kami mahibalik diha kanimo, ma-reconcile diha kanimo, kundi pinaagi lang kang Jesus Christ nga amo siyang tuhuan. Ug amo siyang dawaton nga isit mo person nga manluluwas. Salamat day kayo nga ikaw mo'y nagpakamatay dito sa cross, bayad sa akong mga sala. Usahay, we will take this so lightly nga murag samua lang ba, murag bitaw ang imong pagsakripisyo dito sa cross, murag gamay ra kaayo nga bili para sa mo. Pero Lord, dako day kayo ang imong gihimo dito sa cross. Ang imong pag-antos dito sa cross para kami makaangkon sa kaluwasan. Padung wala may angay, dili may angay aning nga salvation. Di may angay ning kaluwasan. Pero salamat nga sa imong pakamatay dito sa cross. Imo ming giluwas gikan sa kainit, sa kalayo, sa impyerno. Ang amo lang, ang pagsalig lang namo. Busa Lord, karong kabuntagon, angay mi magpasalamat sa grasya nga imong gihatag diri kanamo. Sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpakamatay dito sa cross. Salamat sa pagbayad sa mong mga sala. Nga dili na namo kinahanglan maningkamot pa, dili na mo kinahanglan pamembro pag asa nga din simbahan, kundi simple rin kayo, Lord. Kundili, amo lang ihatag ang among full nga faith diha kanimo. Busa Lord, karong kabuntagon, papasalamaton mi sa imong gibuhat dito sa cross. Salamat kayo, imong giantos ang kamatayon. Yes,
Kabalo ko dili lalim ang imong nadangatan. Busa pasayloa mi usahay nahalay mga butang sa mong kinabuhi gagmay kaayo. Makalimot mi nga imo naming giluwas. Busa karong kabuntagon, angay mi magpasalamat diha kanimo sa imong gihimo dito sa cross. Karong kabuntagon, basig wa ka pasalamat nga naa day Ginoo nga nagpakamatay dito sa cross. Nagpakamatay alang kanimo kanako. Walay laing mensahe nga iyang gihatag ang cross kundili maka siguro ta nga atong kaluwasan nga dili na ta angay dito sa impierno kundili padung ta dito sa langit kung ato siyang dawaton isip na tong personal luwas. Why don't you come and say, Lord, salamat kayo sa imong sakripisyo nga gibuhat nito sa cross. Salamat kayo nga ikaw mo'y nagpakamatay dito sa cross para mabayaran ako mga sala. Salamat sa giantos nimo nga sakit. Salamat sa pagpakaulaw sa mga sagpa nga gidawat namo. Pasayloa mi usahay, Lord, na yung mga butang sa mong kinabuhi nga itugot lang nimo, makalimot mi sa imong sakripisyo dito sa cross. Why don't you come and say, Lord, thank you so much. Lord, salamat kayo. Thank you for dying that cross. Thank you for loving us even na yung mga butang nga dili may usahay ang higugmaon pero salamat kayo, Lord. Salamat sa imong provision imong gihatag daily. Salamat kaayo. Busa tabangi mi nga dili na mo makalimtan imong pagsakripisyo dito sa cross. Salamat ng imong giantos ang tanan para kami dili na magantos dito sa impierno. Kundili ma-enjoy niya namo someday ang langit nga imong gi-promise diri ka namo. O kabalo unsay gi-pray sa imong katawhan, tabangi matag usa ka namo. Ikaw lang maghatag grasya padayon sa mga samtang naapan ning kalibutan padayon mig pangalaga da kanimo. Thank you for what you have done. Thank you for the goodness nga imong gipakita diri sa among kinabuhi. Salamat every day nga imong paramdam sa mga nga imong ming ipangga, imong ming higugma. In spite nga there are times nga dili mi usahay right sa imo pero salamat kay Lord nga naa ka. Sa Lord tabangi mi nga mo kinabuhi lang subay sa angin mi pagkinabuhi sa mo. Salamat kay Lord. Tagay mi grasya padayon karong kapunon. Dalaygon kay kaspahan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, manindog ta. Manganta ta sa ato ang closing song. Okay, let us sing, Rejoice in the Lord.
purpose or plan when trying his servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come